So mayroong isang bansa ngayon mga sangkay na napabalita na marami pong tao ang pumanaw. Ano nga ba ang nangyari? Yan po ang ating mag-uusapan ngayon. So magandang oras po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Magandang oras. No? Mag-comment po kayo sa lahat po ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay sa ibaba. Kasama po ang inyong mga lugar o kung saan man kayo nanggaling mga sangkay. Okay. Pandaigdigang balita tayo ngayon kasi gusto kong maihatid sa inyo yung mga impormasyon ng mga nangyayari sa ating planeta maliban po sa mga issues ng ating bansa. So mayroon po kasing nangyayari mga sangkay, isa pong kontinente o isa pong bansa ang nadali. Ngayon, marami daw po ang tao ang pumanaw. Pag-usapan po natin yan. Pero bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Yung mga bago pa lamang po dito, 1.27 million subscribers lang naman po tayo dito sa YouTube. Ayan po, 1.27 million subscribers. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Dahil ilang tulog na lang, mga sangkay, ilang oras na lang. Mula ngayon, 1.28 million subscribers na naman po tayo. No? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto. Matindi ito mga sangkay balita. At least 30 katao daw ang pumanaw. Saan po mga sangkay? Doon po sa Sudan. Ayan. Bakit? Ano nga ba ang nangyari doon mga sangkay? Panoorin po natin. Shifting focus to Sudan, where a dam burst has killed at least 30 people. Grabe. Heavy rainfall led to the collapse of Sudan's Arbat Dam in the eastern Red Sea province on Sunday. Okay. Paliwanag lamang po natin ng kaunti, mga sangkay. Alam niyo itong climate change ngayon, talagang makikita po natin yung effect na malawak. Yung epekto. Every day may balita mga sangkay na mga pumapanaw because of flood, heavy rain, at marami pa pong iba na natural disaster. So ngayon mga sangkay, makikita po natin na itong climate change ay napaka-delikado na sa panahon natin ngayon. Iisipin nyo kung ilang tao ang pumapanaw dahil po sa climate change yearly. Wala pa po tayo sa 2030. Ang 2030 kasi mga sangkay, ito po yung deadline. Na kapag hindi po nagawa ng pamaraan ng world leaders itong tumataas na temperatura sa ating mundo, mas delikado na ang sitwasyon at wala nang magiging solusyon. Ngayon, ito yung impact mga sangkay ng climate change. Doon po sa Sudan, tingnan po natin. The collapse resulted in severe flooding that affected nearby homes and caused damage to at least 20 villages. 20 village ang nadali. Nag-collapse po mga sangkay yung dam. Bakit? Dahil sa matinding baha. Ngayon, malaki po ang naging damage. Parang dito lang po yan. Naalala ko yung Undoy, mga sangkay. O kahit nito lang. Minsan kinakailangan magpakawala ng dam. Pero ito, nag-collapse mismo daw yung dam. At marami po ang naapektuhan. Ayan po, 30 katao mga sangkay. Ang dami po. Ang pumanaw dahil po dito. As per the local media reports, dozens of people are still missing. Grabe. Tingnan nyo to. Tingnan nyo mga sangkay yung sitwasyon. This is the real effect of climate change. As we can see mga sangkay, the picture. Look at that guys. Tingnan nyo mabuti. Yan po yung effect. Kaya nga po tayo dito sa Pilipinas, huwag po tayo magsisihan na wala pong flood control system, wala pong mga proyekto ng makikita po natin yung effect, mga sangkay, no? Buong mundo nakakaranas niyan. Kailangan po, of course, guys, baka hindi nyo mag-gets yung sinasabi ko. Kailangan din po natin ng mga flood control system or projects na mas marami at malalaki pa. Mga higante na po na aakma sa kung ano po ang mayroon sa climate change. But it doesn't mean na hindi na po tayo babahain. Babahain at babahain pa rin po tayo. Bakit?
dahil po sa tindi ngayon ng tama ng climate change. Ang mga bagyo ay mas lalo na pong nagiging malakas. Ang mga ulan ay mas lalo na pong matitindi. Yan po, nakikita po natin. Ito po yung kabaliktaran ng isa pang effect ng climate change na heat wave. Kabaliktaran po ito mga sangkay. So, eto, Still missing. grabe. While So, some marami pa raw po ang nawawala mga sangkay na pinaghahanap pa rin po until now. So, ibig sabihin, malamang sa malamang, nadagdagan na po ang bilang na ito. reports suggest the death toll could be much higher at around 60. So, madadagdagan pa po yung pumanaw, mga sangkay, dahil po dito. The United Nations has indicated that approximately 50,000 people have been impacted by the flooding after the dam collapse. Grabe. However, the figure only accounts for the west area of the dam, as the eastern region remains inaccessible. The mobile network outage after the flooding has hindered gathering information about the situation. Alam niyo mga sangkay, kinagandaan sa panahon natin ngayon, may social media, no? Maliban sa television. Ang social media kasi, kayang-kaya po nating tingnan sa ating mga cellphone. No? Scroll lamang po tayo, makikita na po kaagad natin yung nangyayari. So, kinagandahan, nakikita po natin ng actual na. Then po, nakikita po natin yung nagaganap sa ating planeta na hindi po basta haka-haka na lamang. At alam nyo, mga sangkay, to be honest, medyo nakakakaba siya kung iisipin po natin. Pero, ito po ay nakasulat sa Biblia. Di ba na mangyayari po talaga yung mga kahalintulad po na ito before the return of the Lord Jesus Christ. At ito po mga sangkay, iba't ibang mga bansa, not just in our country, not just Philippines, nakaranas ng ganyang klaseng effect ng climate change, kundi buong mundo po yan. Buong planeta po natin ang nakakaranas niyan. But authorities have said the affected areas are now unrecognizable, with extensive damage to electricity and water infrastructure. Grabe. The dam is located 40 kilometers north of Port Sudan, the de facto capital, where many officials and civilians are currently based rather than the capital Khartoum. Most areas of Khartoum are now occupied by the paramilitary Rapid Support Forces. Dati napapanood lamang po natin yung mga yan, no? Sa mga movies, sa mga science fiction movies. Pero ngayon, mga sangkay, nakikita mo natin yung talagang actual effect. Totoo na po siya. Which has been fighting Sudan's army for the last 16 months. Sudan's Army Chief General Abdel Fattah al-Burhan visited the Red Sea province after the flooding. While flooding takes place annually in Sudan, the impact is expected to be worse this year amid the ongoing civil war. Grabe. Kaya nga tayo dito mga sangkay, yung nangyari po sa Karina, di ba? Marami po sa atin nagreklamo na po doon. Pero tayo mga sangkay na well-informed about climate change, dapat maging handa po tayo. Alam po natin, mga sangkay, na hindi po yun ang pinakamalakas. May paparating pa na mas malakas dyan, mga sangkay. At kailangan po maging ready tayong lahat. Dahil kung hindi, mga sangkay, kung hindi, nako, mas delikado po ang magiging sitwasyon ng ating bansa. Yung mga basura po natin sa kalye, nako, tanggalin nyo na po yan. Tanggalin na po natin yung pagiging dugyot po natin, mga sangkay. Kasi yung effect po niyan, matindi. Kala po natin, maliit na basura, hindi po yung maka-aapekto sa ating lahat. Nako po, matindi po ang effect niyan. Tingnan nyo mga sangkay, marami po ang nawawala sa Sudan. Marami po ang pumanaw sa Sudan. Dahil sa impact ngayon ng climate change. So tumitindi po ng tumitindi ang nangyayari, mga sangkay. Yan, grabe. 4 billion Indians. It starts with one tree. Ayan, mga sangkay. Isa po sa solution yan. Magtanim ng mga punong kahoy. One tree for humanity. One tree for Mother Earth. One tree for a future. Project One Tree. Ganda, no? Sana ganito din po sa ating bansa, no? Magkaroon po tayo ng ganyang klaseng proyekto sa ating pamahalaan, no?
sa DENR, sana magkaroon po tayo ng ganitong klase mga mas malawak ng organisado pagtatanim ng mga punong kahoy. Ibalik po natin yung ating bansa sa panahon na kung saan punong-puno po pa po ng mga kagubatan ang iba't ibang lugar ng ating bansa. So ayan, ano po ang inyong opinion mga sangkay doon po sa Sudan? 30 katao, no? Tapos marami pa pong nawawala. Ano po ang inyong komento mga sangkay ngayon sa effect ng climate change? Just comment down below. I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay John John Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Diyan po kasi ako nag-upload ng mga vlogs. Okay, so ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.